So mga par, sa naging bakbakan naman po sa pagitan ni Lamont Roach kalaban si Pitbull Cruz, kung saan mga idol, kagaya po sa inaasahan natin, digmaan talaga ang nangyari sa bakbakan nila. Sinugod ka agad ng Pitbull sa Roach sa round 1 pa lang, pero bumawi naman itong si Roach mga idol. Ayaw magpatalo sa suntukan kay Pitbull. Pagdating naman sa round 3 mga boss, nakatama ng solid si Pitbull kay Roach. Bagsak ito sa ring. Hilong-talilong din ang challenger sa lakas ni Pitbull. Mas mabigat talaga mga idol ang kamao ni Pitbull. Pero pagdating sa round 6 mga idol, biglang binawasan ng puntos si Pitbull ng referee dahil sa low blow nito kay Roach. Kaya na useless ang knockdown ni Pitbull. At pagdating naman sa last quarter ng laban mga idol, back and forth ang bakbakan ng dalawang fighter. Pero sa naging scorecards ng mga judges mga idol, tabla ang naging resulta ng laban. Si Pitbull pa rin ang WBC interim champion ng super lightweight. Sa naging bakbakan naman po sa pagitan ni Stephen Fulton kalaban si Ushaki Poster, kung saan mga idol, naging maganda ang bakbakan ng dalawang fighter. Technical ang laban mga idol pero hindi boring. Pareho kasi magaling sa distance fighting itong si Fulton at Poster. Malalakas ang binibitawan ni Fulton ng mga suntok pero dumadaplis lang ito kay Poster. At pagdating sa round 4 mga idol, unti-unti na natatamaan na malulupit na counter itong si Fulton. Makailang beses ng spaghetti legs itong si Fulton. Sa totoo lang mga idol, parang nakikita natin ang galaw ni Mayweather Jr. sa katauhan ni Poster. Hindi ganun kalinis ang galaw nito kagaya sa galaw ni Calvo. Pero masasabi natin mga idol na si Poster na siguro ang malapit-lapit sa galawan ni Floyd. Yung tipong nakatayo lang sa harapan mo. Pero kapag sinuntok mo sa bakbakan, babalikan ka na malinis na counter sa muka. At pagdating sa round 7 mga idol, napagod na yata itong si Fulton. Kaya pulbos ang inabot nito sa bakbakan mga idol. No mas talaga si Fulton sa laban na to. Kaya panalo po si Poster via unanimous decision. At siya na ngayon ang bagong WBC interim lightweight champion. Sa kabilang banda naman mga idol, sa naging panayam naman po ni Alexander Usyk, nagbigay ito ng prediction sa bakbakan sa pagitan ni Jake Paul kalaban si Anthony Joshua. Ano yung mga idol, wala daw siya galit kay Jake Paul. Gusto niya daw ang ginagawa ni Jake Paul. Pinipilit daw nito na maging isang tunay na boxer. Ginagawa nito lahat ng paraan para sa laban kay AJ. Kumukuha daw ito ng maraming professional at gumagastos daw ito ng malaki para sa training para tumapat lamang sa level ng tunay na boxer. Pero ang kalabanan daw si Joshua, masasabi daw ni Usyk mga idol na ibang usapan na daw yan mga boss. Baka patayin lang daw ni Joshua itong si Jake Paul sa ibabaw ng boxing ring. Hindi niya daw nakikita sa bakbakan ng dalawang fighter. Naabot ito sa round 2. Maaga daw uwi ang mga tao sa boxing event ni Jake Paul. Hindi daw sinasabi ni Usyk ito mga idol dahil kaibigan nito si Joshua. Pero nakalaban niya daw ito ng 2 beses sa bakbakan. At alam daw nito ang kapasidad ng Briton sa bakbakan. Marami na daw ito nakalaban na malalakas na fighter. At si Joshua lang daw mga idol ang unang fighter na bumitak sa kilay ni Usyk gamit lamang ang kanyang jab. Imagine daw mga idol, kung jab daw na AJ makatama kay Jake Paul na hindi sanay tumanggap na malalakas na suntok sa bakbakan, posible talaga ikatulog ito ni Jake Paul sa ibabaw ng canvas. If Anthony Joshua won, Anthony Joshua is Olympic champion. Jake Paul, it's sportsman, YouTuber, showman.